sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Naranasan mo na bang magkaroon ng tinatawag na stalker? Ito yung tao na sinusundan ng lahat ng nangyayari sa buhay mo. Sa personal man o kahit sa social media. Ngunit paano kung ang palaging nakasunod sa iyo ay hindi isang tao kundi isang nilalang na hindi mo alam kung ano? Paano kung hindi lamang ikaw ang ginagambala nito kundi maging ang mga taong nakapaligid sa iyo? Dear Papa Dudut, good day po sa inyong lahat. Sana ay isa ang sulat ko sa mapili ninyong kwento na babasahin para sa inyong channel. Ito ay isang pangyayari sa buhay ko na hindi ko talaga makakalimutan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Eloise. 31 years old at isang OFW dito sa Dubai. To be honest, hindi ko ina-expect na makaka-experience ako ng multo-multo o kung anumang mga nilalang na yan kasi hindi naman open ang aking third eye. Pero kapag sobrang lakas nga yata ng isang espiritu, kahit na wala kang kakayahan na ganoon, ay makikita at ma-feel mo pa rin talaga sila. Nangyari pala ito noong kalagitnaan ng pandemic. Medyo bago-bago pa kaya fresh pa kahit papaano sa isipan ko ang lahat. Kababalik ko lamang sa Pilipinas ng time na yon mula sa ibang bansa kung saan ako nagtatrabaho dati. Bali ang plano ko ay magpahinga muna kasi ilang taon na rin akong OFW. May ipon ako kahit papaano kaya naisipan kong mag-business. At ang naisipan kong business ay online selling, mga murang damit na pambabae. Ang problema ko nga lang ay wala akong alam sa pagnenegosyo at naisip ko na kailangan ko ng isang tao na may experience pagdating sa ganung bagay. Pagka-uwi ko ay nag-spend muna ako ng time with family. Talagang na-miss ko kasi sila. Sunod kong binigyan ng time ay ang mga kaibigan ko. Nagkaroon kami noon ng reunion sa isang private resort sa Pansol. Isa sa mga pinaka-close kong kaibigan na kasama sa Pansol, Laguna sa reunion ay si Chari. Magkaklase kami ni Chari noong high school at doon nagsimula ang aming friendship. Magkasama kami noon sa mga kalokohan at alam namin ang sekreto ng isa't isa. Kahit noong nasa ibang bansa ako ay hindi naputol ang aming communication. Regularly ay nagchat-chat pa rin kami at kapag may time ay nagvi-video call pa kami. Updated pa rin kami noon sa mga ganap namin sa life. Kaya naman napakasaya naming dalawa nang magkita ulit kami. Para na kasi kaming magkakapatid ni Chari Papa Dudut. Nagkakwentuhan kami sa reunion na yon at nabanggit ko sa kanya na gusto kong mag-business. Sinabi ko sa kanya ang gusto kong business. Pero hindi ko alam kung papaano magsisimula kasi wala akong ideya sa pagnenegosyo, Papa Dudut. Naghahanap talaga ako ng taong makakatulong sa akin o kahit business partner. Baka may kilala ka. May trust naman ako sa kung sino man ang i-recommend mo sa akin. Ang sabi ko kay Chari. Ano ka ba? Talaga naghahanap ka pa ng iba? Nandito ako oh. Hindi ka ba nakakapanood ng mga live selling ko ng mga makeup at beauty products? Pabirong umirap si Chari. Hindi ko nakakalimutan. Nagmamind pa nga ako sa mga binibenta mo tapos sa kapatid ko na lamang pinapadala. Baka kasi hindi mo na kayang mag-handle pa ng isa pang business kasi meron ka na, ang sabi ko. Tamang-tama yung kagustuhan mong mag-business kasi nag-iisip din ako ng ibang bagay na pwede kong ibenta online. Kung payag ka, ako na lang ang magiging business partner mo, ang offer pa ni Chari. Dahil sa tiwala ko kay Chari ay pumayag ako na siya na ang maging business partner ko, Papa Dudut. Saka mas okay na siyang makasama ko kasi close na kami. Kilala na namin ang isa't isa at malakas ang feeling ko na magiging magkasundo kami pagdating sa ganong bagay. Plinano na agad namin ni Chari ang pag-o-open ng business na ako ang nakaisip. Nagdasal din ako sa isang church
na sana'y maging matagumpay ang business na yon para hindi ko na kailangan na umalis ng Pilipinas para mag-work sa ibang bansa. Kasi kung ako ang papipiliin ay mas gusto ko na sa Pilipinas na lamang para nakakasama ko ang aking pamilya at mga kaibigan. Lalo na at medyo matanda na rin ang parents ko. Hindi nakapagsisisi na si Chari ang pinili kong maging business partner, Papa Dudut. Marami siyang ideas at meron na agad siyang alam na supplier para sa magagandang quality ng damit na pwede naming maibenta sa murang halaga. Ang maganda pa ay experience na si Chari sa online selling. Hindi na rin namin kailangan ng pwesto kasi online lamang ang pagbebenta. Para mas maging hands-on sa aming business ay nagkasundo kami ni Chari na doon na muna ako tumira sa condo unit niya sa Laguna para mapag-aralan ko rin ng maayos ang lahat. Siyempre hindi naman pwedeng si Chari ang palagi magbebenta ng mga damit. Sosyo kami kaya dapat na mapag-aralan ko rin na gawin yon. Sa condo unit na namin, Papa Dudut, pinapadeliver ang mga damit na binibili namin sa nakuha naming supplier. Sinabi ko rin sa family ko na kay Chari muna ako para matulungan siya sa pagbebenta. Sabi ko sa kanila ay dadalaw na lamang ako sa kanila kapag meron akong time. Nasa Pilipinas pa rin naman ako kaya madali ko lamang magagawa yon. Unlike noong nasa ibang bansa ako na hindi ko sila mapupuntahan kapag ginusto ko. Pero syempre malungkot pa rin ako na lalayo ako ng kaunti sa family ko. Pero ganun talaga. Kapag may gusto kang i-achieve, minsan ay kailangan mong mag-sacrifice. Dumating na ang araw ng paglipat ko sa condo unit ni Chari. Before yon ay binigyan na niya ako ng duplicate key sa unit niya. Naipakilala na rin niya ako sa security guard nila roon. Ang akala ko ay hindi ako masusundo ni Chari sa bahay. Kasi may sarili siyang sasakyan, Papa Dudut. May lakad kasi siya kaya nagulat ako nang tumawag si Chari sa akin at aniya ay siya ang susundo sa akin para hindi na ako mahirapang mag-commute. Lalo na at may dala akong 2 maleta na puno ng mga gamit at damit ko. Inabot din ng halos 2 hours ang biyahe namin bago kami nakarating sa condominium building kung saan ay nakatira si Chari. First time kong makapunta roon kasi umupa roon si Chari noong nasa ibang bansa ako. Hindi ko na matandaan kung ilang floors yon basta nasa ika-6 na floor ang unit ni Chari. Ibinaalam ni Chari sa akin na maraming beses na nasisira ang elevator roon kaya kapag ganon ay wala raw akong choice kundi ang maghagdanan. Butit hindi sira ang elevator noong lumipat ako kasi talagang mahihirapan kami kung maghahagdanan kami. Tapos ay may dala pa akong mga gamit ko. Excited din ako na magkakasama kami ni Chari sa isang bahay dahil alam ko na magiging masaya ang aming pagiging mag-business partner. Kasi close talaga kami, Papa Dudut. Sure ako na mag-enjoy kaming dalawa. Pagkapasok namin sa unit niya ay nagtaka ako nang biglang magsalita si Chari. May bisita ko, kaibigan ko siya. Huwag mo siyang gagalawin, mabait siya. Ang turan pa ni Chari. Akala ko ba ay mag-isa ka lang dito? Sino yung kinausap mo? Nagtataka kong tanong. Basta saka na natin pag-usapan at baka biglang umatras ka sa pagtira mo dito. Natatawang tugon pa ni Chari. Medyo na-weirdohan ako sa ginawang yon ni Chari pero hindi ko na lamang yon pinansin. Baka kasi dahil matagal na siyang walang kasama ay kung ano-ano na ang tumatakbo sa isipan niya. Isa lamang ang kwarto doon. Ang sabi ni Chari ay doon na rin ako matulog. Tinulungan niya akong ayusin ang mga gamit ko at nang matapos kami ay nag-order siya ng pizza para makakain na kami. Pareho na kasi kaming gutom. Habang kumakain kami ay pinag-usapan na namin ang aming mga gagawin. Nakakatuwa na ang dami ko kaagad natutunan sa kaibigan ko tungkol sa pagpapatakbo ng negosyo. Kagaya ng hindi sa lahat ng oras ay magbo-boom kaagad ang isang business. Trial and error daw yon. Kaya if ever na hindi nag-click sa umpisa ang business namin ay huwag daw ako kaagad susuko at magpatuloy lamang ako. Isipin ko raw na parang sugal yon. Kung hindi ako tataya ay walang mangyayari. After namin mapag-usapan ng tungkol sa business ay bumalik na sa alaala ko yung pumasok kami tapos ay nagsalita si Chari.
na curious ako kung bakit niya yon ginawa. Oo nga pala, kanina nung pumasok tayo rito, bakit parang nagpaalam ka na bibisita ka kahit na wala namang tao? Tanong ko kay Chari. Sure ka bang gusto mong malaman ang sagot ko? Ang sabi ni Chari. Malamang, kaya nga ako nagtatanong, hindi ba ang turan ko? Okay, sasabihin ko na sa'yo pero i-promise mo na hindi ka mag-aal sa balutan ha kapag sinabi ko sa'yo. Wika ni Chari. Nangako ako sa kanya na hindi ako aalis. Bakit naman ako aalis? Nandun ako para sa business namin. Isa pa, yung hirap magbuhat ng mga dala ko kaya mas pipiliin kong magstay doon kesa sa umalis. Ayon kay Chari ay meron siyang stalker. Papadudot, sabi ko ang ganda naman niya kung ganon kasi akala ko ay nagbibiro siya. Hindi raw tao ang stalker niya pero kahit siya ay hindi alam kung ano at sino ito. Naguluhan ako sa mga sinabi ng kaibigan ko kaya nag-explain pa siya ng mas mabuti. Hindi raw niya alam kung kailan nagsimula pero bigla na lang daw may isang nilalang na palaging nakasunod sa kanya kahit saan siya magpunta. Kahit daw noong nakatira pa siya sa bahay ng parents niya ay nakasunod na yon sa kanya. Mag-isa lang daw siya sa kwarto niya sa bahay nila at bigla na lamang siyang may naramdaman na parang may kasama siya doon palagi. Parang may palaging nakatingin sa kanya. Totoo ba yan? Ano bang nilalang yun? Nakakatakot naman, ang sabi ko habang medyo kinikilabutan. Hindi ko nga alam, hindi ba? Nagpatingin na ako noon sa isang albularyo at ang sabi, engkanto raw. May nakapagsabi rin sa akin na isa kong kaibigan na may third eye na multo raw ng isang lalaki na nagustuhan ako. Sagot pa ni Chari. Wow, sana all gustuhin, biro ko. Diyos ko, sa dami ng pwedeng magkagusto sa akin, bakit naman hindi pa tao? Ang sabi ni Chari. Hayaan mo na kesa sa walang nagkakagusto sa'yo, hindi ba? Ako nga until now single pa rin, patuloy kong biro. Pero ipinangako sa akin ni Chari na harmless daw yung palaging nakasunod sa kanya. Kaya wala akong dapat na ipag-alala. Iyon nga lang kung minsan daw ay nararamdaman din ito ng mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi ako masyadong matatakotin at naniniwala ako sa sinabi ni Chari na harmless naman yung nilalang na yon. Kaya hindi ako masyadong naaapektuhan ng mga nalaman ko, papadudot. Para sa akin ay kesa isipin ko ang bagay na yon ay magfo-focus na lamang ako sa business namin ni Chari. Ang goal ko ay maging maganda ang takbo noon para hindi ko na kailangan na mag-abroad ulit. Wala naman naging problema sa unang gabi na natulog ako sa place ni Chari maliban sa namahay ako. Hindi agad ako nakatulog kasi naninibago pa ako. Madaling araw na nang makatulog ako kaya late na akong nagising. Magtatanghali na ako nang magising ako the next day. Mabigat ang pakiramdam ko pero hindi ko yon binigyan ng kung anong kakaibang kahulugan. Naisip ko na baka dahil yon sa bago ako sa lugar na yon, normal naman ang ganon. At kapag nagtagal ay makakapag-adjust din ako, papadudot. After naming mag-lunch ay nag-isip na kami ni Chari ng magandang name sa online shop namin ng mga damit. Hindi kami nahirapan kasi pinagsama na lang namin ang name namin. Diniscuss din ulit sa akin ni Chari ang mga gagawin namin at naisip ko na hindi pala talaga yon madali. Pansamantala ay yung page muna ni Chari ang gagamitin namin. Paunti-unti raw ay isisingit niya sa pagbebenta ang mga damit hanggang sa tuluyan na naming ma-launch yon. Dapat din daw na sumama ako sa pagla-live selling sa kanya para masanay na ako sa ganon. Nung una ay pasama-sama lamang ako sa live selling ni Chari hanggang sa sinanay na ako ni Chari na ako na lamang mag-isa. Nagsimula na naming i-launch ang aming business at nagkaroon na yon ng hiwalay na live selling na madalas ay ako ang nagbebenta kasi may sariling business si Chari na dapat din niyang tutukan. Pero hindi naman nagkukulang si Chari sa paggabay sa akin, papadudot. Lalo na kapag sa pagpaprocess ng mga order.
Naging okay naman ang benta namin ng mga damit noong una, pero may mga araw pa rin na mahina. Hanggang sa halos wala nang bumili sa amin ng damit. Nalungkot ako pero ang sabi ni Chari ay ganun talaga. Hindi palaging Pasko at kahit ganoon ay hindi ako dapat na paghinaan ng loob. Ituloy lang daw namin yon, Papa Dudut. Hanggang sa nagkaroon na ng pandemic, nagkaroon ng lockdown, kaya kaming dalawa ni Chari ang magkasama sa condo unit niya. Alam ko na maraming naapektuhan ng pandemic pero naging positive ang effect noon sa business namin, Papa Dudut. Dahil na rin siguro sa takot ng mga tao na lumabas para bumili ng kailangan at gusto nila ay nag-boom ang pagbebenta namin ng mga damit sa online. Gabi-gabi kaming nagla-live kasi sinasamantala namin na maraming gustong bumili. Sayang kasi ang pagkakataon kung matutulog lamang kami sa pansitan. Isa pa ay kailangang mas sipagan namin kasi may mga bills kami na kailangang bayaran. Nawala na rin sa isipan ko yung sinabi ni Chari na nilalang na palagi nakasunod sa kanya. Sa ilang buwan ko kasi na nandoon ay hindi siya nagparamdam sa akin. Isang gabi kakatapos lang naming mag-live selling ni Chari, nakahiga na kami sa kama at nag-uusap kami ng kung ano-ano. Patay na ang ilaw noon at nagpapaantok na kami. Walang ano-ano ay biglang nag-shake ang kama. Medyo malakas kaya napabangon ako. Ano yun? Lumindol ba? Tanong ko na may kaba. Chinek namin ang social media kung nagkaroon ba ng lindol pero wala kaming nakitang nag-post na lumindol. Kahit sa mga news page ay wala rin silang post. Ibig sabihin ay hindi lumindol. Kasi kung lumindol ay may post sana kaming makikita tungkol doon. Kasi kadalasan ay paunahan ng mga tao sa pagpo-post kapag lumilindol. Naku, mukhang nagpaparamdam na siya sa iyo, Eloise. Pabirong wika pa ni Chari. Sino yung stalker mo? Tanong ko. Sino pa ba? Tura niya. Madalas daw ay ganon ang ginagawa ng nilalang na yon sa tuwing gusto nitong magpapansin sa kanya. Inuugat ginagalaw nito ang kama ni Chari. Nung una raw ay natatakot siya pero nasanay na rin siya. Wag lang daw siyang gagalawin at doon na siya aalma at gagawa na siya ng paraan para tigilan na siya ng nilalang na yon. Napunta tuloy doon ang usapan namin ni Chari. Naikwento ni Chari na kung minsan ay nakasunod pa rin ang stalker niya na kapag naliligo na siya. Nararamdaman daw niya minsan na merong nanonood sa kanya habang naliligo siya. Minsan ay may parang kamay na humahawak pa sa katawan niya. Hinahayaan na lang daw niya kasi hindi siya nito sinasaktan. Yun daw ang importante sa kanya, ang hindi siya saktan nito. Pero may times ba na nakita mo na siya? Tanong ko. Ay meron na pero once lang. Nung nandun ako sa bahay namin. Nagising kasi ako ng madaling araw tapos nakita ko siya na nakatayo sa paanan ko. Parang gandang-ganda siya sa akin habang nakatingin sa akin. Tugon pa ni Chari. Anong itsura niya? O sisa ko. Actually hindi ko talaga nakita ang itsura niya. Kaya hindi ko sure kung gwapo siya o tsaka. Pero nung nakita ko siya nakita ko yung build ng katawan niya. Ang sabi pa ni Chari. Macho ba, may abs? Tanong ko. Gaga, paano ko makikita madilim sa kwarto ko, basta matangkad siya tapos siguro yung malaki ang katawan. Sagot pa ni Chari. Ay, Bet, push mo na yan, malay mo sa multo engkanto ka talaga naka-destiny. Biro ko. Ikaw kaya ang i-push ko, ayoko nga no. Pero maasa ko na one day ay titigilan na niya ako kasi wala siyang mapapala sa akin. Sambit pa ni Chari. Sinabi ko kay Chari na nagbibiro lamang ako para maging light ang aming usapan. To be honest, nakakakilabot ang nangyayaring yon kay Chari. Kung sa akin siguro yon nangyayari ay baka araw-araw akong paranoid na baka may gawin sa akin ang kakaibang stalker ko. Baka hindi ako makatulog sa gabi. Mabuti na rin at wala yung ginagawa para saktan si Chari. Kahit papaano ay panhatag ang kalooban ko na wala rin yung gagawing masama sa akin, Papa Dudut.
Ang buong akala namin ni Chari ay sandali lamang ang lockdown. Ngunit habang tumatagal ay padami ang nagpa-positive sa virus at naisip namin na mukhang tatagal pa yon. Parang naging blessing in disguise na rin ang pagbebenta namin ng mga damit sa online. Kasi kahit nasa bahay lamang kami ay nakakapagtrabaho kami at kumikita pa ng pera. Nakakatulong din kami kahit papaano sa sarili naming pamilya. Akala ko rin ay magiging puro saya lamang na ma-lockdown kasama si Chari. Pero hindi rin pala yun mangyayari dahil sa nilalang na palaging nakasunod sa aking kaibigan Papa Dudut. Nakaugalian ko na ang mag-skincare bago matulog sa gabi. Siyempre noong pandemic ay nauso ang glow up kaya dapat ay hindi ako magpahuli sa trend na yon. After naming mag-live selling ni Chari ay nahiga na agad si Chari para matulog. Magmamadaling araw na kasi kami natapos dahil talagang pinaubos namin yung mga stock namin kasi may mga darating na namang bago sa susunod na araw. Nasa banyo ako at naghihilamos sa may sink. Sa itaas ng sink ay merong salamin. Tapos ay katapat ng pinto yung sink. Patay na ang ilaw noon sa kitchen at sala. Yung sa CR na lamang ang bukas. Nang matapos na ako mag-wash ng face ay tinignan ko ang mukha ko sa salamin. Nagulat ako nang may nakita akong mukha ng lalaki na nakasilip sa may pinto ng banyo. Nakabukas kasi yon ng kaunti. May itim ang mukha ng lalaki at malalaki ang mata niya. Sa sobrang takot at gulat ko ay malakas akong napasigaw. Hindi ko na alam ang gagawin ko kaya sinarado ko kaagad ang pinto ng banyo. Sumigaw ako at paulit-ulit kong tinatawag si Chari at halos maiyak na ako sa sobrang takot noon. Hindi ko kasi ma-explain yung mukha ng lalaki na nakita kong nakasilip sa pinto ng CR. Mukha naman siyang tao pero may kakaiba sa mukha niya. Isa pa'y kahit naman tao siya ay nakakatakot pa rin na nandun siya sa loob ng condo unit ni Chari. Maya-maya ay kumatok na si Chari sa pinto ng banyo at binuksan ko kaagad. Bakit? Anong nangyayari? Ang nag-aalalang tanong ni Chari. May lalaki, nakasilip siya kanina sa akin. Nanginginig kong sagot. Nasaan? Tanong pa ni Chari. Hindi ko alam basta habang naghihilamos ako ay nakita ko siyang nakasilip sa may pinto. Tugon ko. Inalalayan ako ni Chari na lumabas ng banyo kasi halos hindi ko na magawang humakbang. Nanginginig kasi talaga ang buong katawan ko, Papa Dudut. Dinala niya ako sa kitchen at pinaupo. Kinuha niya ako ng tubig at pinainom niya sa akin yon para kahit papaano ay kumalma ako. Tinanong ulit ako ni Chari kung ano nga bang nangyari at kung ano ang nakita ko. Sinabi ko sa kanya na merong lalaki na nakasilip sa pinto ng banyo noong naghihilamos ako. Nagtaka ako nang mahinang tumawa si Chari. Bakit ka tumatawa? Anong nakakatawa? Hindi mo ba ipapatawag yung security para i-check tong unit mo? Turan ko. Wag na, hindi na kailangan. Wala ring silang makikita dito. Walang silbi kung tatawag pa tayo ng security. Kalmadong sabi pa ni Chari. Alam mo, hindi tao yung nakita mo. Yung stalker ko. Mukhang pati sa iyo ay nagpapakita na rin siya. Ano? At bakit siya nagpapakita sa akin? Wala naman akong ginagawa sa kanya. Ang akala ko ba hindi siya nang aano? Tanong ko. Hindi nga. Di ba wala naman siyang ginawa sa iyo? Nagpakita lang siya. Pero hindi kanya sinaktan. Hanggang ganun lang naman ang kaya niyang gawin. Hindi talaga siya nananakit. Promise. Ang sabi pa ni Chari. Kahit na yung emotional damage na dinulot sa akin ng pagpapakita niya, Chari. Takot ako, baka maulit yung pagpapakita niya sa akin. Sabi ko na medyo naiiyak na. Sumeryoso na si Chari nang makita niyang malapit na akong umiyak, Papa Dudut. Tinanong niya ako kung ano nga ba ang plano ko. Kung gusto ko na ba raw na umalis sa condo unit niya. Napaisip ako kasi mukhang iyon lang ang paraan para hindi na maulit ang nangyari na yon. Hindi ko kasi alam na parang habang kasama ko si Chari ay mauulit yung pagpapakita ng nilalang na nakasunod sa kanya palagi. Ang sabi ko ay pag-iisipan ko muna ang desisyon sa bagay na yon.
Gusto kong pag-isipan yon ng mabuti kesa magpadala sa nararamdaman ko ng time na yon, tapos ay magsisi ako sa huli. Habang nakahiga na kami at tulog na si Chari ng gabing yon, ay gising na gising pa rin ako. Hindi mawala sa utak ko yung itsura ng lalaking nakita ko. Nakakatakot talaga siya. Feeling ko kapag natulog ako ay mapapanaginipan ko pa nga siya. Pinag-iisipan ko rin kung mag-i-stay pa ako doon. Kaya lang ay kapag umalis ako sa condo unit ni Chari ay paano na ang business namin. Baka mahirapan kami kung hindi kami magkasama. Sayang din ang pagkakataon na mabenta ang aming mga binibenta dahil sa pandemic. Baka hindi kami makakilos ng maayos. Kinabukasan ng umaga habang nag-aalmusal ako ay tinanong ulit ako ni Chari kung nakapag-decide na ba ako kung mag-i-stay pa ako sa condo unit niya. At ang naging sagot ko ay oo. Ang sabi ko ay hindi maganda na magkahiwalay kami lalo na at marami kaming orders sa araw-araw. Mas okay na maging hands-on kami sa business namin. Akala ko ba ay natatakot ka na rito dahil doon sa lalaki na nakita mo kagabi? Tanong pa ni Chari. Wala naman ako magagawa. Kasama na sa pagkatao mo ang lalaking yun. Maniniwala na lang ako sa sinasabi mo na hindi siya nananakit. Saka ayokong iwanan ka at ang business natin. Kailangan mo ko dito at dapat dalawa tayo dito, ang sabi ko. Mabuti naman kung ganun. To be honest, ayokong umalis ka rito. Kasi hindi ko kakayanin kung wala akong katulong sa negosyo natin. Baka mapabayaan ko yon kasi meron akong sariling business. Alam mo naman yon, saka hindi naman kita papatirahin dito kung alam kong mapapahama ka, ang sabi pa ni Chari. Pero Chari, hindi mo ba sinubukan humingi ng tulong sa ibang tao, yung kayang paalisin o itaboy ang ganong mga nilalang? Tanong ko. Kung alam mo lang kung ilang beses ko nang ginawa yan. Maraming taong nilapitan ko pero wala silang nagawa. Hindi nila napaalis yung stalker ko na yon. Siguro nga forever na siyang nakasunod sa akin. Tumawa pa ng mahina si Chari. Sa sinabing yun ni Chari ay may awa kong naramdaman sa kanya, Papa Dudut. Alam ko kahit na tinatawanan niya labang ang kakaiba niyang stalker ay natatakot pa rin siya. Siyempre hindi naman kasi normal na may ganong nilalang na palaging nakasunod sa'yo. Parang ang hirap mabuhay ng normal. Kapag ganon kaya talagang hanga rin ako sa tatag ng loob niya at tapang ng kaibigan ko na yon. Baka kung sa akin yung nangyari ay masiraan na ako ng bait at magsasalita na ako kahit na wala akong kausap. Para mabawasan kahit papaano ang takot ko ay inisip ko na lamang ang sinabi ni Chari na hindi nananakit yung lalaki na yon. May tiwala ako sa kanya sa sinabi niya na hindi ako sasaktan ng stalker niya. Isa rin sa naging paraan ko para mawala roon ang focus ko ay ang mas ginawa kong busy ang sarili ko sa pagbebenta ng mga damit online. Kung dati tuwing gabi lamang kami nagbebenta ay sumasabay na rin ako kay Chari sa pagbebenta niya ng mga beauty products sa tanghali hanggang hapon. Sa kwarto ako nagbebenta habang si Chari naman ay sa may sala. Ilang araw ang lumipas na okay naman ang lahat. Hindi na nagpaparamdam sa akin yung kasama ni Chari sa unit niya na hindi tao. Palagi rin ako nagdarasal na sana'y huwag na siyang magparamdam o magpakita sa akin kasi matatakotin ako. Humingi din ako ng proteksyon kay Lord na if ever na may balak na masama sa akin yung nilalang na yon, kahit pa ilang beses nang sinabi ni Chari na hindi yon nananakit ay hindi ko pa rin kayang maging kampante ng 100%. May pangamba pa rin ako na baka isang araw o gabi ay magparamdam na naman siya sa akin at wala talaga akong ideya kung ano nga ba talaga siya o sino siya. Kasi kahit si Chari hindi rin yon sigurado. Isang hapon ay nagpaalam sa akin si Chari na makikipagkita siya sa supplier niya ng makeup. Gusto mo bang sumama? Tanong ni Chari sa akin. Wag na, tinatamad akong lumabas ngayon eh. Mabilis ka lang ba? Tugon ko. Oo, siguro mga 1 hour lang, sagot pa ni Chari. Dahil nga sa matagal nang walang paramdam yung nilalang na yon ay naging kampante ako. At saka 1 oras lamang akong walang kasama kaya ang naisip ko ay walang magandang mangyayari
sa loob ng 1 oras. Nang makaalis na si Chari ay nanood ako ng TV pero wala akong makitang magandang palabas na kukuha ng atensyon ko. Kaya humiga na lamang ako sa kwarto habang nagse-cellphone. Nakatagilid ako at nakaharap sa may dingding ang pwesto ko. Ay nakatalikod ako sa pinto ng kwarto na nakabukas ng time na yon, Papa Dudut. Habang nakahiga ako ay bigla akong nakaramdam ng pagkaantok. Yung antok na hindi ko talaga kayang labanan at kailangan ko ng matulog. Itinigil ko na ang pagsa-cellphone at unti-unti na ako nakatulog. Hindi pa nga ako nakakatulog ng mahimbing nang may narinig akong yabag ng paa na naglalakad sa loob mismo ng kwarto. Lumamig din sa kwarto kahit patay ang aircon at electric fan. Nakasarado din ang bintana dahil hindi naman ganong kainit doon. Nawala ang antok ko at bigla akong natakot na baka nagpaparamdam na naman sa akin yung kakaibang stalker ni Chari. Gusto ko nang tumakbo palabas ng kwarto o mas mabuti na sa unit na yon at sa labas ko na lamang hintayin si Chari pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi ako makagalaw. Para bang pinipigilan ng katawan ko ang gustong gawin ng utak ko. Nakahiga lang ako at kahit ang pumihit paharap sa pinto ay hindi ko magawa. Imposible kasing si Chari yon kasi hindi ko narinig na bumukas ang main door. Sa kakaalis lamang ni Chari kaya imposible na ganoon siya kabilis na nakabalik, Papa Dudut. Nanginig na ako at hindi ko na alam ang gagawin. Mas lalong lumala ang takot ko kasi papalapit na sa kinakaroonan ko yung yabag ng paa. Mabagal ang paglalakad niya na mas lalong nagpapadagdag sa takot at kaba ko ng time na yon. Hindi ko rin alam kung papaano na pinipilit kong magdasal pero hindi ako makapag-concentrate kung ano-anong pumapasok sa utak ko. Mga random na bagay na naging reason para hindi ako makapagdasal ng maayos. Sumuko na rin ako at ipinikit ko na lamang ang aking mga mata. Stalker ni Chari, please, kung ikaw yan, wag mo kong sasaktan, mabait ako. Okay lang sa akin na nandito ka pero wag mo kong sasaktan, please. Pakiusap ko sa kanya. Kulang na lamang ay maiyak ako sa takot nang maramdaman kong may sumampa sa kama kasi gumagalaw yon. Parang may taong humiga sa likuran ko. Sa pagkakataong yon ay nagpasalamat ako na hindi ako lumingon kasi baka kung ano pa ang makita ko, Papa Dudut. Habang nakapikit ako ay may boses ng lalaki na bumulong sa akin. At ang sabi niya ay umalis ako. Pagkarinig ko noon ay napasigaw na ako at doon na ako nakagalaw. Ang una kong nagawa ay naisipa ko ng sobrang lakas ang isa kong paa. Mabilis akong tumakbo palabas ng kwarto at lumabas na rin ako ng mismong unit. Hingal na hingal ako at nanginginig sa takot kasi pakiramdam ko ay ayaw ng nilalang na yon na nandun ako kasama ni Chari. Siguro gusto niya ay mag-isa lamang si Chari para nasosolo niya ang kaibigan ko. Bumilib din ako kay Chari kung paano niya natitiis ang stalker niyang yon, Papa Dudut. Kung paano siya humantong sa desisyon na hayaan na lamang itong nakasunod sa kanya kahit saan siya magpunta. Kung ako kasi yon ay hindi ko kakayanin at talagang gagawa ako ng paraan para mawala siya sa buhay ko. Ang bala ko sana ay sa may lobby ko hihintayin si Chari pero hindi pwede kasi wala akong dalang face mask. Stricto kasi sa condominium building na yon at kahit sa lobby ay dapat ay may suot na face mask. Hindi ko rin kasi nadala ang cellphone ko para tawagan si Chari, Papa Dudut. Kaya wala akong choice kundi ang hintayin si Chari sa mismong labas ng unit niya. Wala na rin kasi akong lakas ng loob na bumalik sa loob ng ako lamang mag-isa. Malay ko ba kung bigla na lamang siyang magparamdam at magpakita pa sa akin. Saka feeling ko kapag mag-isa ako ay mas may chance na may masama siyang gagawin sa akin, Papa Dudut. Inip na inip ako sa paghihintay kay Chari. Feeling ko ay sobrang bagal ng oras, lalo na at wala akong ibang pwedeng gawin kundi ang tumayo. Naisip ko rin na hindi tama na kung dala ko man ang cellphone ko ay tatawagan ko si Chari tungkol sa nangyari kasi baka hindi pa siya tapos sa gagawin niya tapos ay bigla siyang uuwi ng dahil sa akin. Ayaw ko naman na maging reason para magulo o hindi matuloy ang dapat niyang gawin. Makalipas ang kulang-kulang 1 hour ay dumating na si Chari.
O bakit nandito ka sa labas? May nangyari ba? Ang nagtatakang tanong ni Chari. Paano yung stalker mo nagparamdam na naman sa akin? Sagot ko na may takot sa boses. Ano? Seryoso ka ba? Tanong ni Chari. Hindi naman ako magbibiro sa iyo ng ganitong bagay. Turan ko. Inaya muna akong pumasok ni Chari sa loob at medyo malakas na ang loob ko kasi kasama ko na siya. Kumuha siya ng tubig at pinainom ako kasi namumutla raw ako. Nang kumalma na ako ay doon ko na ikinuwento ang nangyari at napansin ko na sumeryoso na si Chari. Nagulat ako nang bigla siyang tumayo at naglakad-lakad sa buong unit. Hoy ikaw kung sino ka man. Hinahayaan kita na nakasunod sa akin kahit saan. Pero sana'y huwag mong ginagambala at tinatakot ang mga tao sa paligid ko, lalo na ang kaibigan ko. Gusto mo ba na gumawa talaga ako ng paraan para mawala ka na? Hindi na ako natutuwa sa mga ginagawa mo perwisyo na ang ginagawa mo. Galit at matapang na sabi pa ni Chari. Pinalakpakan ko si Chari sa ginawa niya pero nagkaroon na naman ako ng takot. Chari, baka mas lalong magalit yung stalker mo kasi inaway mo siya. Turan ko. Hayaan mo siya, hindi na ako nagbibiro. Basta kapag nanggulo pa siya sa'yo, gagawa na ako ng paraan para mawala na siya sa life ko. Ang wika pa ni Chari. Alam mo may kilalang tao na kayang paalisin ang ganyang nilalang. Nakikita ko ang videos niya online, mukhang legit naman siya. Ang sabi ko. Naku baka scam yun pero huwag kang mag-alala. Maghahanap talaga ako ng legit. Magtatanong ako sa mga kakilala ko basta last na yung panggugulo niya sa'yo. Kapag umulit pa siya, tsutyugihin ko na siya. Ang sabi pa ni Chari. Umasa ako na sa ginawang yon ni Chari ay matitigil na ang panggagambala sa akin ng stalker niya at sana ay sa kanya na rin kasi hindi na lamang ako nag-aalala para sa sarili ko kundi para na rin kay Chari. Kahit na sinabi niya na sanay na siya sa stalker niya ay alam ko na may takot pa rin siya. Siguro ipinapakita lamang niyang matapang siya para hindi ako masyadong matakot papadudot. Sa awa naman ng Diyos. Sa mga sumunod na araw at buwan ay naging peaceful na ang pagstay ko sa condo unit ni Chari. Naging effective siguro ang ginawa ni Chari na nagawa niyang takutin ang nilalang na yon. Siguro'y alam din niya na kung gugustuhin talaga ni Chari ay mag-i-effort ito at magagawa nitong mapalayas ang nilalang na yon. Nang nalift na ang lockdown at unti-unti nang bumalik sa normal ang lahat ay humina na ang business namin ni Chari. Hindi naman nakakalungkot kasi ine-expect na namin yon. Saka nabawi din namin ng mas malaki pang naging puhunan namin sa pagbebenta ng mga dress online papadudot. Pero yun nga lang ay kailangan kong bumalik sa pag-work sa ibang bansa para makapag-ipon. Hanggang sa itinigil na namin ni Chari ang pagbebenta ng mga damit sa online at umalis na ako sa condo unit niya. Nagkaroon din kami ng plano dati na maging business partner ulit kapag meron na kaming puhunan. Habang nag-aasikaso ako ng pag-alis ko ay bumalik na ako sa bahay namin. Si Chari naman ay lumipat na ng tirahan. Isang 1-bedroom apartment ang kinuha niya na mas mura ang renta kesa sa condo unit niya dati. Kailangan niya raw kasi magtipid dahil may gusto siyang bilhin na lupa sa probinsya nila. Isang araw ay nagka-video call kami ni Chari at ipinakita niya sa akin ang bago niyang apartment. Kumusta ka pala dyan? Kasama mo pa rin ba yung stalker mo? Tanong ko kay Chari. As usual, nafe-feel ko pa rin siya dito. Ine-expect ko naman yon kahit saan ako pumunta ay nandun siya. Ang natatawang sagot pa ni Chari. Habang magkausap kami ni Chari ay kinalabutan ako kasi nakakarinig ako ng malalim na paghinga ng lalaki. Tinanong ko siya kung meron siyang kasama pero wala raw. Sinabi ko sa kanya ang naririnig ko at ang sabi ni Chari, mukhang nami-miss ako ng stalker niya kasi kahit malayo na ako sa kanya ay nagpaparamdam pa rin sa akin. May isang beses na kinailangan ko magstay sa apartment ni Chari ng ilang araw dahil yung agency na tumutulong sa akin para makaalis ay mas malapit sa place niya. Inihanda ko na nga ang sarili ko sa mga kababalaghan na pwedeng mangyari, mabutit hindi naging malala ang pagpaparamdam sa akin ng stalker ng friend ko. Tama nga si Chari. Nandun pa rin ang nilalang na yon kasi nararamdaman ko minsan na merong nakatingin sa akin. Nakaalis na ulit ako ng Pilipinas. Ang naging huling pag-uusap namin ni Chari ay meron siyang kakilala
na nagpakilala sa kanya ng isang tao na marunong talagang magpaalis ng mga kakaibang nilalang na gumagambala sa mga tao. Humingi siya ng tulong sa taong yon at hindi naman daw siya nagsisi kasi nagawa nitong paalisin ang stalker niya. Ilang buwan na raw kasi niyang hindi nararamdaman ang presensya ng nilalang na yon at sana raw ay magpatuloy na. Natuwa naman ako sa mga nalaman ko kasi alam ko na maraming taon ng problema yon ni Chari. At least kapag umuwi na ako sa ating bansa at mag-i-stay ulit ako sa place niya ay hindi na ako matatakot pa. Mas makakapag-bonding na kami ni Chari ng maayos. Hanggang dito na lamang ang letter ko, Papa Dudut. Pagbalik ko sa Pilipinas ay ipupush na namin ang aming pinaplanong negosyo. Sana nga lang ay huwag na kaming guluhin ng nilalang na yon para makapagtrabaho kami ng mas maayos. Maraming salamat po and God bless. Sincerely yours, Eloise. Talagang nakakatakot kung meron taong palaging nakamasid o nakasunod sa bawat galaw mo. Kahit na hindi man tawang nilalang na ito ay nakakatakot pa rin. Sa mga ganitong sitwasyon ay mas kailangan natin na lakasan ang ating loob, maging matapang tayo sa bawat oras at mas paigtingin pa natin ang ating pananampalataya sa Poong May Kapal. Kung kinakailangang humingi tayo ng tulong sa mga taong alam natin na makakatulong sa atin, hindi maganda na palagi tayong nabubuhay sa takot at lahat tayo ay nararapat na mabuhay ng tahimik at malayo sa pangamba. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.